Naging maayos ang biyahe nilang dalawa ni Jake, patungo sa bahay ng mga magulang nito. Nakita niya din na masaya ito kaya iniisip niya na lang na natutuwa siguro ito dahil pumayag siyang magpakasal. Magsasama silang dalawa sa iisang buong na parang isang tunay na mag-asawa pero hanggang doon lang iyon. Wala sex, walang pakialaman at sa papel lang sila mag-asawa which pabor sa kanya. Katunayan, magpapagawa si Jake ng contract para malinaw ang lahat. Pagdating sa bahay ng mga magulang ni Jake, malugod silang sinalubong ng mommy nito na si Tita Trixie. Halata ang tuwa nito kaya hindi niya din mapigilan ang mapangiti. Elena, iha, mabuti naman at napadalaw ka. Nagulat pa nga siya dahil mahigpit siya nitong niyakap. Nahihiya tuloy siyang napatitig kay Jake na noong ay tahimik lang itong nakamasid sa kanilang dalawa ng mommy nito. Baka kasi kung ano ang isipin nito sa kanya eh. Baka sabihin nito na masyado na siyang kaya naman hindi niya malaman kung ingitian niya ba ito or hindi. Grabe naman kasi kung makayakap si tita. Akala mo ako ang anak eh. Baka mamaya magselo si Jake. Sa loob na muna ako, babe. Mag-usap na muna kayo ni mommy. Wika ni Jake na labis niyang ikinagulat. Babe. Gosh, kasama ba iyon sa script na gaganapan niya ngayong pumayag na siya sa offer nito? Pero bakit ganoon? In fairness may kaunting kilig siyang naramdaman. Para kasing may kaunting lambing ang pakakadeliver ng salitang babe sa kanya ni Jake. Bakit kaya hindi na lang nila tutuhanin ang lahat? Well, hindi nga pala pwede lalo na at umamin sa kanya si Jake na bading ito. Kaya nga inalok siyang maging asawa nito para hindi nakulitin ng mga magulang na lumagay na daw sa tahimik. Heist, kahit pala mga mayayaman, may sariling mga alalahanin din pala sa buhay. Sa kagaya niya kasing mahirap, pera lang ang problema eh. Naglakad si Jake papasok ng bahay pero muli din itong bumalik sa kanila. Nagtatanong ang mga matang tumitig siya dito. Almost forgot, may meeting pala ako sa opisina. Iwan mo na muna si Elena dito sa bahay, mom. Balikan mo na lang po siya mamaya, nakangiting paalam ni Jake sa mommy nito. Parang gusto niya na lang din sanang maghahatid na lang sa kondo dahil nahihiya siya sa mommy nito. Feeling niya kasi, masyadong nakakahiya ang pagiging mabait nito sa kanya eh. Okay, ako na ang bahala kay Elena. Gusto ko siyang makabonding at siguro, yayain ko na din siyang mag-shopping. Nakangiting sagot naman ni Trixie sa anak. Okay, mom. Sa iyo ko na muna ipagkakatiwala si Elena. Ikaw na po muna ang bahala sa kanya. Mag-shopping po kayo hanggat gusto nyo at ako ang bahala sa mga nagastos nyo, nakangiting sagot naman ni Jake. Lalong lumapad ang ngiti sa labi ni Tita Trixie dahil sa sinabi ng anak nito. Oh, thank you, DJ. Ang bait mo talaga. Now I know, talagang in love ka kay Elena wika nito. Isang ngiti na may kasamang pagtango ang naging sagot ni Jake sa ina bago siya naman ang hinarap nito. Dito ka lang, babe ha, may halong lambing sa boses na wika nito. Natamimi siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Kailangan ako sa office. Actually, talagang idinaan lang kita dito kasi gusto ka daw makausap ni mommy. Don't worry, mabait yan si mommy. I have to go, babe, wika nito at ganoon na lang ang pagkagulat niya nang walang sabi-sabing basta na lang siya nitong hinalikan sa noo. Gosh, kasama pa rin ba iyon sa script? Bakit hindi siya na-inform para mapaghandaan sana? No. Really, DJ? Sa noo talaga? Pwede naman sa lips diba, ani naman ni Tita Trixie. Feeling niya, biglang nag-init ang pisngi niya sa hiya. Ganito ba talaga siya ka-supportive sa pagkukunwaring love life ng anak? Conservative si Elena, mom kaya huwag nang maghanap ng kiss sa lips. Pang private moment lang naming dalawa iyon. Ani naman ni Jake sabay halik sa pisngi ng ina at mabilis na itong sumakay ng kotse. Tulala na lang na nasundan ito ng tingin ni Elena. Hindi pa rin kasi siya nakakabawi sa pagkabigla dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Kanina lang siya pumayag na maging asawa ni Jake pero feeling niya, ang dami ng mga nangyari. Halika! Halika, iha! Sa gazebo tayo para makapag-usap tayo ng maayos. Nakangiting pagyayaya nito sa kanya. Bumalik lang siya sa hesyo nang hawakan siya nito sa kamay at hinila patungo sa kung saan. Nakarating silang dalawa sa sinasabi nitong gazebo at inanyayahan siyang maupo sabay utos sa isa sa mga kasambahay na dalhan daw siya ng snacks. So kumusta? Ayos ka na ba?
Balita ko, sinaktan ka daw ng nanay mo noong umagang umuwi ka sa inyo Nag-aalalang wika nito sa kanya. Nahihiya naman siyang tumango. Ngayon lang din niya lubusang naisip na mukhang napag-uusapan siya ng pamilyang ito. Siguro, iniisip talaga ng mga ito na may something sa kanilang dalawa ni Jake. Elena, may nabangit ba si Jake tungkol sa kanyang pagkatao? I mean na isa siyang. Tita, opo. Inamin ni Jake na isa siyang piano. Pero willing naman daw po siyang magbago. Sagot niya naman kaagad dito. Kaagad namang gumuhit ang ngiti sa labi nito at muli siyang hinawakan sa kamay. Ikaw pa lang ang nag-iisang babae na dumating sa buhay ng anak namin. Elena, aasa ako na matutulungan mo Jake na kalimutan ang pagiging gay niya at maging tunay siyang lalaki. Aasa ako na kahit na ano ang mangyari, hindi mo iiwan ang anak ko. Seryosong sagot nito sa kanya. Nagulat siya. Of course, hindi siya makapaniwala lalo na at may usapan silang dalawa ni Jake na 3 taon lang silang magsasama at pagkatapos noon, kanya-kanya na sila. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng guilt. Ano ba ang gagawin niya? Paano kung aasa din itong si Tita Trixie na panghabang buhay na itong pagsasama nilang dalawa ni Jake? Gosh, hindi kaya magmukha siyang masama at makasakit ng damdamin ng ibang tao. Iha, gusto kong bigyan mo kami ng apo. Seryosong wika ni Tita Trixie sa kanya na mas lalo yata niyang ikinabigla. Hindi niya ito inaasahan. Akala niya masaya na ang mga ito na may ipinakilalang babae si Jake sa buhay nito, pero bakit humiling pa ito ng sobra-sobra? I mean, imposible ang apo na hinihinling nito lalo na at malinaw ang usapan nilang dalawa ni Jake na 3 taon lang silang magsasama at pagkatapos noon, kailangan na nilang magpaalam sa isa't isa. Hanggat maari, ayaw niyang may batang involved. Ayaw niyang may isang batang maging apektado kung sakaling dumating na iyong time na maghihiwalay silang dalawa ni Jake. Simula pagkabata, alam naming bakla na talaga si Jake. Nasa puso at isipan niya na ang tungkol dyan kaya naman, kagaya sa mga kapatid niya, gusto naming magkaanak din siya. Para naman sa kanyang pagtanda, may masasabi siyang anak niya. May mag-aalaga sa kanya at magmamahal sa kanya, seryosong wika ni Tita Trixie. Hindi naman siya nakaimik. Hindi siya makasagot. Alam kong kalabisan itong hinihiling kong ito sa iyo, iha, pero sana mapagbigyan mo ako. Promise, kapag maibigay mo sa akin ang hiling ko gagantimpalaan kita. Ako ang bahala sa iyo. Muli nitong bigkas. Mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya. Alam namin ng Daddy Dominic mo na ilang araw pa lang kayong magkakilala ni DJ, at alam din namin na gusto kanyang offeran ng malaking halaga para magpakasal sa kanya. Iha, we are willing na doblehin ang kung magkano man ang offer niya sa iyo para sa kahit isang anak lang, muli nitong bigkas. Mas lalo yata siyang napatanga sa sinabi nito. Bigla din nag-init ang kanyang pisngi dahil sa matinding hiya. Nakakahiya dahil baka isipin nitong si tita na pera lang ang habol niya, kaya siya nandito ngayon. Saka, paano kaya nalaman ng mga ito na babayaran siya ni Jake para magpakasal dito? Heist, Grave. Wala bang sekreto sa pamilyang ito? Tita, sorry po. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko. Nahihiya po ako. Mahina ang boses na sagot niya. Iha, huwag kang mahiya. Promise para maisakatuparan ang apo na hinahangad namin sa inyong dalawa ni DJ. Dito kayo titira sa bahay hanggang makabuo kayo. Serosong sagot nito. Muli, hindi siya nakaimik. Grabe, ano ang akala nitong si Tita Trixie? Ganoon lang kadali na makabuo ng isang anak. Isang bakla si Jake at ito na din ang nagsabi na hindi basta-basta ito magbabago. Baka nga may nobyo na din si Jake ngayon eh. I mean, hindi sila talo ng anak nito lalo na at imposibleng magkagusto ito sa kanya dahil lalaki din naman ang hanap nito. Yung nangyari sa kanilang dalawa ni Jake nang gabing iyon ay isa lamang aksidente at wala na siyang plano pang ulitin iyon. Pero ngayong humihiling ng apo sa kanya ang mismong mommy ni Jake, ibig bang sabihin, kailangan nilang magsiping ulit ni Jake para lang makabuo. Simula ngayong gabi, sa kwarto ka na ni Jake matutulog. Kailangan niyong magtabi ng kama para makabuo ka agad kayo. Ako ang bahala sa iyo, iha. Nakangiti nitong wika at hindi na siya nakapalagpa ng basta na lang siya nitong hilain patungo sa sasakyan nito. Hindi niya na nagawa pang magtanong lalo na at ayaw niyang sirain ang mood nitong si Tita Trixie.
Sa isang salon sila nakarating kung saan kaagad nitong inutusan ang mga staff na gawin ang lahat para mas lalo daw siyang pagandahin. Wala na siyang nagawa pa ng pakialaman ng mga ito ang kanyang buhok. Ang kanyang mukha at pati yata ang buo niyang katawan. Pati nga kuko niya hindi nakaligtas eh. Kung ano-anong pagmapaganda ang ipinahid sa katawan niya. Ginupitan ang kanyang buhok na mas babagay daw sa kanyang mukha. Sulit naman ang lahat ng pagtitiis niya dahil sa halos buong araw. Ginabi na nga siya paglabas nila ng salon, feeling niya, ibang tao na siya eh. Nauna nang umuwi si Tita Trixie pero kasama niya naman ang isa sa mga kasambahay at driver. Grabe, ikaw na ba iyan, Ma'am Elena? Ang ganda-ganda mo, nakangiting wika sa kanya ni Manang. Tanging tipid ng ngiti ang naging sagot niya. Makailang ulit niya nang tinitigan ang sarili niya sa harap ng salamin kanina at masasabi niya na kahit ang sarili niya ay hindi niya din kilala. Diretso sila sa kotse at bumiyahe pa uwi ng bahay ng mga magulang ni Jake kung saan pagkadating nila, nadatnan niya si Jake na halatang hinihintay siya. Napansin niya pa nga ang pagkagulat sa mga mata nito habang naglalakbay ang paningin sa kanyang kabuuan. Jake, sorry kung pinaghintay kita. Ano kasi hindi ko mahindihan ang mommy mo na isama ako kanina sa salon tapos. I understand. Sulit naman ang paghihintay ko lalo na at nakita kong sobrang ganda mo ngayon, Elena. Seryosong sagot nito sa kanya. Huff. Hindi ka galit? Nagtatakang tanong niya. Bakit naman ako magagalit? Normal lang sa isang babae na pumunta ng salon para magpa-makeover. Walang masama doon. By the way, halika na sa loob. Kumain na tayo. Wika nito at hindi na siya nakapalagpa nang bigla na lang siya nitong hawakan sa kamay at hinila papasok ng bahay. Dumiretso sila ng dining area kung saan naabutan nila ang mommy at daddy nito na halatang hinihintay ang pagdating nila. Good evening po. Bati niya. Tango ang naging sagot ng daddy ni Jake, samantalang si Tita Trixie naman ay ngiting-ngiti habang nakatitig sa kanya. Wow, Elena! Ikaw na ba iyan? Sabi ko na nga ba may mas igaganda ka pa, nakangiting wika ni Tita Trixie sa kanya. Napatingin muna siya kay Jake bago siya nakasagot. Salamat po, tita. Dahil po sa inyo kaya ako na makeover. Saka first time ko po kaya siguro medyo ang tagal ng session. Nahihiyan niyang sagot. Hindi siya sanay na pinupuri siya. Nako, matagal talaga ng session na iyon, iha. By the way, kumain na tayo para makapagfinga na. Alam kong pagod ka sa maghapon kaya naman, saka na tayo mag-usap. DJ, maupo na kayo at nang makakain na tayo. Nakangiting wika ni Tita Trixie kaya. Pinaghila na din siya ni Jake ng upuan at inalalayan na makaupo. Sobrang pagkailang ang nararamdaman niya pero kailangan niyang tiisin iyon. Lalo na at nasa harapan niya ang mga magulang nito. Mabuti pa ang mga magulang nitong si Jake, ang babait. Hindi siya miyembro ng pamilya pero ramdam niya ang mainit na pagtanggap ng mga ito. Hindi din alintana na isa lamang siyang hampas lupa at hindi bagay na sumabay kahit sa pagkain nila. Pagkatapos nilang kumain, nagulat na lang siya nang bigla na lang may isinerve ang isang kasambahay na para bang isang tiya sa kanilang dalawa ni Jake. What is it, Mom? Nagtatakang tanong ni Jake sa mommy nito. Samantalang siya naman ay nakatitig lang sa tasa na may lamang parang tiya nga na nasa harapan niya. Inumin niyo iyan. Maganda daw sa katawan iyan. Galing iyan sa Tita Francine niyo. Nakangiting sagot ni Tita Trixie. Mom, alam niyo naman po na hindi ako mahilig sa herbs Sorry po pero. DJ, kapag sinabi kong inumin mo, inumin mo. Wala ka bang tiwala sa akin? Nandidilat ang mga matang wika ni Tita Trixie. Mukhang nagalit ito kaya naman, wala sa sariling kaagad niyang nadampot ang tasa at walang sabi-sabing ininom iyon. Inubos niya kahit medyo mainit pa. Mahirap na no? Ayaw niyang magalit sa kanya si Tita Trixie. Itong si Jake, bahala na ito. Kung afford nitong magalit ang sarili nitong ina, go. Siya kasi ay sampid lang kaya kailangan niyang maging masunurin. Good job, Elena. So how's the taste? Masarap ang tiya na iyan diba? Nakangiting tanong ni tita sa kanya. Oo po, tita. Mamasarap mo. Nakangiting sagot niya kahit na ang totoo, may nalalasahan siyang pait at pakla doon. Saka, hindi siya mahilig uminom ng tieno.
Baka kape pwede pa. How about you, DJ? Inumin mo na iyan. Hindi ka aalis sa harapan namin hanggat hindi mo iniinom iyan. Istriktang wika ni tita sa anak nito pero tanging iling lang ang naging sagot ni DJ. Mom, alam niyo naman po na noon pa, hindi na ako mahilig sa tea. Come on, Mom. Wala akong nararamdaman na kakaiba sa katawan ko para painumin niyo po ako ng herbal, kaya po sana huwag nivo na lang po akong pilitin. Sagot naman ni DJ. DJ, napakasimple ng pinapagawa ng ina mo sa iyo. Iinumin mo lang naman iyan ah. Hindi ka ba nahihiya na sa mismong harapan ng fiance mo, ipinakita mo kung gaano katigas iyang ulo mo, sabat naman ni Tito Dominic. Bihira lang itong magsalita pero nakakatakot pala. Ramdam niya kung gaano ito kaseryoso. Saka, lalaking-lalaki ang tono ng boses ni Tito. Kaya siguro hindi nito matanggap na gay si Jake dahil nga barakong-barako ito, tapos si Jake naman ay lalambot-lambot. Well, speaking of lalambot-lambot, hindi niya pa naman napapansin na naging malambot ang kilos nitong si Jake. Lalaking-lalaki itong kumilos. Ewan niya lang kung sa kapwa nito lalaki or sa posible nitong boyfriend ngayon kung meron man. Hindi niya man nakita na nagdamit babae itong si Jake, pero sure siya na baka may boyfriend ito. Ganoon naman dapat diba? Maybe itinatago lang nito dahil hindi tanggap nila tita at tito ang pagiging darna nito. Well, malalaman niya siguro iyan pagdating ng mga araw, lalo na at 3 taon ang kontrata nilang dalawa ni Jake, bago nagkanya-kanyang landas. Nandito na sila ngayon sa mismong loob ng kwarto ni Jake, wala din namang nagawa si Jake. Napilit din itong uminom ng tea ng mommy nito, kaya naman, kitang-kita niya na wala sa mood ito ngayon kaya naman, tahimik lang siya sa isang tabi, habang pinag-iisipan ang mga susunod na gagawin. Jake, pwede naman ako sa sahig eh. Ikaw na sa kama. Mahinang wika niya. Napanasin niyang salubong ang kilay na tumitig ito sa kanya, kaya naman kaagad siyang nag-iwas ng tingin dito. Bakit ba ang sungit ng taong ito? Hindi siya kaaway pero kung makatitig, wagas. Masyadong malaki ang kama para sa sahig ka matulog. Kung gagamit ka ng banyo, mauna ka na, seryosong tong bigkas. Hindi ba tayo makakauwi ng kondo? Wala kasi akong pamalit na damit eh. Nahihiyan niyang sagot dito. Napansin niyang natigilan ito bago mabilis na tumayo at naglakad patungo sa walk-in closet nito. Sandali lang naman ito doon at muling lumabas na may bitbit na puting shirt at shorts na kaagad na ibinigay sa kanya. Pagtiyagaan mo na muna ito. Bukas dadaan ako ng unit mo para ikuha ka ng mga damit. Sagot nito sa kanya kaya kimi siyang napatango at naglakad na patungo sa banyo. Dahil galing naman siya ng salon, feeling niya super linis niya. Naghilamos at toothbrush lang siya tapos nagpalit ng damit at mabilis na din siyang lumabas ng banyo. Gagamit pa ng banyo si Jake at nakakahiya naman kung maghintay ito ng matagal diba? Pagkalabas niya, mabilis na ding pumasok sa loob ng banyo si Jake. Nagtatakang nasundan niya ito ng tingin, lalo na nang mapansin niyang nagmamdali yata ito. Gayunpaman, ipinagkibit balikat niya lang iyon at naupo na siya ng kama. Sinuklay-suklay niya pa na ang malambot niyang buhok gamit ang kanyang daliri habang nakatitig sa bintana ng silid. Bigla din siyang napaisip kung kaya niya bang matulog ngayong gabi na may kasamang lalaki. Kahit naman binabae ang puso at isipan ni Jake, lalaki pa rin ito no. Minsan na nitong nawasak ang kanyang perlas, kaya naman lalaki pa rin ito at posible pa rin siyang mabuntis nito ayon na din sa kagustuhan ni Tita Trixie. Heist, bigla niya tuloy na alala ang sinabi ni Tita kanina. Kung sakaling mabigyan niya daw ito ng apo, dodoblehin daw nito ang bayad sa kanya ni Jake. Kung ganoon, alam ng mga ito ang plano ng anak at gusto na ng mga itong unahan. Siyempre, kung sakaling magkaanak na silang dalawa ni Jake, hindi naman siya papayag na mawalay sa kanya ang anak niya. Gusto niyang siya ang magpalaki sa bata at tiyak din niyang hindi din papayag si Jake na ilayo niya ang anak nila dito. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang wala sa sariling napahawak siya sa kanyang bundok. Bigla kasi niyang naramdaman ang pagkabog noon kasabay ng maalinsangan niyang pakiramdam. Malamig dito sa loob ng kwarto at tanging puting t-shirt lang ang suot niya ngayon pero napakaalinsangan ng pakiramdam niya. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari lalo na at first time niya lang itong naramdaman. Heist, bakit ang init? Ano ba ang meron? Mahinang bulong niya.
Akmang tatayo na sana siya mula sa pagkakaupo sa kama nang bigla na lang bumukas ang pintuan ng banyo. Iniluwa si Jake na noon ay nakabathrobe lang at kitang-kita ng dalawa niyang mga mata na mumula ang pisngi nito pati na din ang tainga. Tumutulo pa ang tubig sa basa nitong buhok. Pak, may mali talaga sa pinainom ni Mommy narinig niyang wika nito. Wala sa sariling napayakap siya sa kanyang sarili, lalo na nang mapansin niya ang kakaiba nitong pagtitig sa kanya. Elena, you don't mind if Pak, malakas nitong wika at muling pumasok sa loob ng banyo. Hindi niya na lang masyadong pinagtuunan ng pansin, lalo na at kahit siya, nag-uumpisa na din makaramdam ng kakaiba sa sarili. Wala sa sariling napahiga siya ng kama. No ba ito? Bakit ang init? Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Feeling niya kinakapos siya sa kanyang paghinga kaya naman muli siyang napabangon. Bumaba ng kama at walang sabi-sabing naglakad siya patungo sa banyo. Kailangan niyang maligo. Yes, tama. Iyon ang dapat. Kailangan niyang maligo para maibsan ng kahit kaunti ang pagkaalinsangan na nararamdaman niya. Kaya lang, bago pa siya nakapasok ng banyo, muling lumabas si Jake. Hindi na siya nakapalagpa nang bigla na lang siya nitong hawakan sa magkabilaan niyang balikat at seryosong tinitigan sa mga mata. Something wrong sa binigay ng tiya nila Mommy kanina. Kung hindi natin sundin ang nais ng mga katawan natin, baka kung ano ang mangyari sa ating dalawa. Seryoso nitong bigkas at ganoon na lang ang pamimilog ng mga mata niya sa gulat ng walang sabi-sabing mabilis nitong inangkin ang labi niya. Jake, mahinang anas ni Elena kay Jake. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Alam niyang hindi pwede pero heto siya, kusa siyang ipinagkanulo ng kanyang katawan. Namalayan niya na lang na ini-enjoy niya na ang bawat haplos nito. Namalayan niya na lang na nasa ibabaw na sila ng kama at walang kahit na isang saplot sa katawan. Mainit ang kanyang pakiramdam at nagsusumigaw sa matinding pagnanasa ang kanyang kaibuturan. Oh, Elena! Nakakalibog ka. Hindi ko alam kung ano ang meron sa iyo but I think unti-unti na kitang nagugustuhan. Mahinang bulong nito sa kanya habang patuloy ito sa pagdama sa buo niyang katawan. Ang bawat haplos at halik nito ay lalong nagpabaliw kay Elena at nang maramdaman marahil ni Jake ang kahandaan niya walang sabi-sabing umulos ito nang makailang ulit sa ibabaw niya. Todo bukaka siya sa ilalim nito kaya ramdam na niya ang matigas nitong alaga sa bukana ng kanyang perlas ng silangan. Jake! Malakas na ungol ni Elena habang ramdam niya ang dahan-dahan na pagbaon ng alaga ni Jake sa masikip niyang lagusan. Samantalang hindi naman mapigilan ni Jake na maipkit ang kanyang mga mata. Ramdam niya kung gaano kasikip si Elena. Parang pinipiga ang kanyang pagkalalaki na siyang naging dahilan kaya mas lalo siyang nakaramdam ng matinding pagnanasa. Pak! Ang sarap mo, Elena! Akin ka lang, malakas niyang bigkas. Hindi pa siya nakontento at isinampay niya sa kanyang balikat ang dalawang paa ni Elena at buong gigil siyang umulos. Lalong nadagdagan ng init sa pagitan nilang dalawa at tanging pag-ungol ang naririnig sa buong paligid. Feeling ni Jake, si Elena palang sapat na dahil simula ngayong gabi, hindi siya papayag na hindi masundan ng maraming beses ang pag-angkin niya dito. Nakakaadik ang babaeng ito at feeling niya palagi nang hahanap-hanapin ng sistema niya ang katawan nito. Malakas na naman daing ni Elena. Feeling niya malulunod siya sa kakaibang sensasyon na bumabalot sa buo niyang pagkatao. Hindi niya na din mapigilan ang mahigpit na mapakapit sa bedsheet. Pabaling-baling din ang kanyang ulo na para bang sinasapian siya. Kulang na lang tumirik ang mga mata niya dahil sa sarap. Oh, come on, Elena, malakas namang bigkas ni Jake. Mas lalo niyang ibinaon ang kanyang pagkalalaki sa masikip na butas ni Elena. Tuluyan na siyang nawala sa hiusyo at tuluyan nang nagpagapi sa tawag ng laman. Makailang ulit pang umulos sa ibabaw ng dalaga si Jake bago siya tumigil. Change position muna para mas masarap. Igin niya. Niyapatuwad ang dalaga at kaagad naman itong sumunod at ilang saglit lang, muli siyang umulos mula sa likuran ng dalaga. Sabay pa silang napaungol nang maramdaman pareho ang muling pag-iisa ng kanilang katawan. Oh, ganyan nga. Jake, ang sarap niyan, malakas na bigkas ni Elena habang tagaktak na ang pawis sa buo niyang katawan. Hindi nakatulong ang malamig na buga ng aircon sa init na nararamdam ng buo niyang pagkatao. Yes, Elena. Akin ka lang ha. Ang sarap mo.
Ani naman ni Jake at hindi pa ito nakontento at mas lalo pa nitong idiniin ang pagkalalaki sa butas ng dalaga. His big kaya feeling ni Elena, punong-puno ang kanyang perlas ng silangan. Feeling niya, banat na banat ang kanyang butas pero nakakapagtaka dahil mas lalo siyang nasasapran sa bawat pagkadyot nito mula sa kanyang likuran. Shit sige pa. Ganyan nga. Malapit na ako. Malakas niyang ungol. Kaya lang. Hindi niya maiwasan na. Makaramdam ng pagkadismaya nang bigla na lang hugutin ni Jake ang pagkalalaki nito. Magpoprotesta sana siya pero nang igiya siya nito ulit pahiga ng kama, kaagad na din siyang sumunod. Kaagad itong pumatong habang nakataas ang dalawa niyang binti sa balikat nito at ilang saglit lang, muli siyang napaungol nang maramdaman niya ang muling pag-ulos nito. Muling tumirik ang kanyang mga mata. Hindi niya mapigilan ang mapatitig kay Jake habang expert itong gumagalaw sa ibabaw niya. Lalaking-lalaki itong tingnan. Pulang-pula ang mukha nito at kitang-kita niya din ang matinding pagnanasa sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Jake. Ayan na may lalabas na, malakas niyang usal. May kung ano kasi siyang nararamdaman na parabang biglang namuo sa puso niya na parabang gusto nang sumabog dahil sa sarap. Elena. Ang sarap mo talaga. Coming, usal naman ni Jake at ilang saglit lang para itong kinukumbulsyon na nanginig sa ibabaw ng dalaga kasabay ng pagsabog na katas nito sa. Hindi naman magkamayaw si Elena sa kakaungol. Ramdam niya ang mainit na likido na muling pumuno sa kanyang bahay bata. Masarap at nakakangilo. So fucking good, Elena, malakas na sambit ni Jake. Pagkatapos magpaputok ay hindi na mapigilan ni Jake na mapasubsob sa liig ng dalawa. Parehong habol ang kanilang paghinga at tagaktak ang pawis sa kanilang katawan. Ni isa ay walang nagtangkang nagsalita sa kanilang dalawa. Parehong ninamnam ang sarap ng katatapos lang na paglalaro ng apoy. Ilang minuto din na natili si Jake sa ibabaw ni Elena bago ito kusang nahiga sa tabi ng dalaga sabay hila ng makapal ng kumot para itakip sa hubad nilang katawan. Samantalang tulala naman si Elena na nakatitig sa kawalan. Biglang dagsa ng realisasyon sa isipan niya. Hindi niya din mapigilan na mapakagat-labi habang iniisip niya kung ano na lang ang mangyayari sa buhay niya ngayon. Sa pangalawang pagkakataon, muli siyang nagpaubaya kay Jake. Muling nagising si Elena na feeling niya may nakatitig sa kanya. Sa pagmulat ng kanyang mga mata kaagad na sumalubong sa paningin niya ang nakangiting mukha ni Jake. Gulat niya, mabilis siyang napabangon pero muli ding napahiga nang maramdaman niya ang pananakit ng buo niyang katawan. Feeling niya, muli siyang binugbog. Ngalay ang kanyang balakang at masakit na naman ang kanyang perlas ng silangan. How was your sleep? Narinig niyang tanong ni Jake sa kanya. Muli siyang napatitig dito at alanganing ngumiti. Ayos lang. Teka lang, anong oras na ba? Pilit ang ngiting sagot niya dito. Anong oras na? Oras na para umipasahan natin ang araw natin ng isa pang round, Elena. Nakangisi nitong wika na labis na ikinapananlaki ng kanyang mga mata. Seryoso. Isang round pa talaga hindi pa nga siya nakakabawi sa sakit ng kanyang katawan na naranasan niya mula dito kagabi. Feeling niya nga, latang-lata siya Pagod na pagod ang kanyang mga kasukasuan dagdagan pa na nararamdaman niyang sobrang hapdi ng kepyas niya. Ha. Kidding aside, oras na para bumangon ka dyan at nang makakain na. Well, teka lang, don't tell me na inaantok ka pa rin. Malambing ang tono ng boses na tanong nito sa kanya, kaya naman, hindi niya mapigilan na mapalunok ng sarili niyang panis na laway. Napatit siya sa gwapong mukha ni Jake, at hindi niya din maiwasan na makaramdam ng kakaibang saya sa puso niya. Kagabi, ramdam niya ang pagiging tunay na lalaki ni Jake, at parang gusto niya na itong pagdududahan ngayon. Feeling niya, hindi naman talaga ito gay Ibang-iba kasi talaga ang performance nito kumpara sa mga naririnig niya na bakla daw ito. Hey! Tulala ka na dyan? Elena, alam kong gwapo ako kaya itigil mo na iyang kakaiba mong pagtitig sa akin. Baka hindi ako makapagpigil at muli na naman kitang maangkin. Nakangisi nitong wika habang titig na titig ito sa kanya. Kaagad na nanlaki ang mga mata niya sa gulat at muling nag-iwas ng tingin dito. Ramdam niya din ang pag-iinit ng pisngi niya dahil sa mga sinabi ni Jake. Bakit parang feeling niya, kay bilis lang para kay Jake na sabihin ang ganoong kataga? Wala sa usapan nila ito
Wala sa usapan nila ang magtalik sila. Pumayag siyang magpakasal at makisama dito sa loob ng 3 taon pero sa papel lang iyon. Walang physical contract pero hindi pa man nag-umpisa ang kontrata, nabaliwala na kaagad ang lahat-lahat. Ah, Jake, paano na ito? Paano kung mabuntis ako? Seryosong tanong niya dito. Abat ngayon pa lang, dapat na nilang pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito dahil ayaw niyang dumating ang oras na magiging dehado siya no. Mahirap na. May 20 million nga siya pagkatapos ng contract pero paano naman kung mabuntis siya? Paano ang anak nila? Kung mabuntis kita, ano ngayon? Normal lang talaga na mabuntis ka dahil may nangyari sa ating dalawa. Walang malaking issue kaya huwag mong isipin ang tungkol sa bagay na iyan. Seryosong sagot nito sa kanya. Pagkatapos sabin ang katagang iyon, mabilis itong bumaba ng kama at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya sa gulat ng parang wala lang ang nagpalakad-lakad ito sa harapan niya na hubot-hubad. Jake, ano ba? Magbihis ka nga muna. Saway niya dito pero parang wala lang na nag-post pa ito sa harapan niya na parang model. Hindi niya naman mapigilan ang mapatitig sa maganda nitong katawan pababa ng pababa hanggang sa makarating iyon sa nagmamalaki nitong alaga. Shit, sobrang gandang pagmasdan. Nakatirik at labas ang ugat. Galit na naman at parang isang mandirigma na balak na naman yatang lumaban sa matinding sagupaan. Can't you see? Nakatayo na naman siya, Elena. Alam mo bang ikaw lang ang makakapagpakalma nito? I want you, again and again, mahina nitong sambit ni Jake habang hinahawakan nito ang sariling ari. Nilaro-laro nito gamit ang isang kamay at mas lalo yatang nagalit dahil may humaba pa iyon. Jake, itigil mo iyan. Hindi niya na natapos pa ang gusto niyang sabihin dahil impit siyang napatili ng walang sabi-sabing basta na lang nitong hinila ang kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Kaagad na tumampad sa paningin nito ang walang saplot ng katawan habang may pagnanasa siyang nababasa sa mukha ni Jake. I think I am not gay. Kulang lang siguro talaga ako sa kantot kaya hindi ko pa masyadong kilala ang sarili ko noon. Mahinang anas nito at walang sabi-sabing bastaan lang siya nitong dinaganan. Isang mapusok na halik ang kaagad na ibinigay nito sa kanya, kaya hindi na siya nakapalagpa. Ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan ni Jake, kaya naman ilang saglit lang, muli na din siyang kinain ng matinding pagnanasa. Ganoon lang kabilis. Kaunting haplos, kaunting sa balat niya at kahit naramdam niya pa ang pananakit ng katawan niya, kusa niyang pinaghiwalay ang kanyang hita para muling maisakatuparan ang muling pag-angkin ni Jake sa kanya. Muling pumasok ang mataba at mahaba nitong alaga sa kanyang naglalawa na naman na lagusan. Kasabay ng pagputok ng araw sa silangan ay ang paulit-ulit na pag-indayog ni Jake sa ibabaw niya. Walang pag-alinlangan na nagpaubaya siya. Talo pa nila ang bagong mag-asawa kung ang pagiging wild sa ibabaw ng kama ang pag-uusapan. Ah! Jake, shit! Shit, halos maiyak na bigkas ni Elena. Nakatitig siya sa mukha ni Jake na noon ay nakatiim bagang habang nakatitig din sa kanya. Masarap ba? Masarap ba? Elena, seryosong tanong nito. Yes. Yes. Ang sarap niyan, Jake. Sige pa ah. Malakas niyang anas. Akin ka lang ha. Akin ka lang, Elena. Tanghali na nang muli siyang nagising. Ramdam niya ang gutom kaya naman mabilis siyang napabangon mula sa pagkakahiga sa kama at muli ding napahiga nang maramdaman niya ang pananakit ng buo niyang katawan. Feeling niya, naubos ang kanyang energy dahil sa halos magdamag at hanggang kaninang umaga na pag-angkin sa kanya ni Jake. Ang speaking of Jake, wala sa sariling inilibot niya ang paningin niya sa buong paligid at nang mapagtanto niyang nag-iisa lang siya dito sa silid, doon na siya nagtaka. Nasaan si Jake? Basta na lang akong iniwan dito sa loob ng kwarto pagkatapos nitong ubusin ang energy ko. Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Wala na siyang nagawa pa kundi dahan-dahan na bumangon at bumaba ng kama. Kailangan niyang gumamit ng banyo. Puputok na kasi ang pantog niya Paikay ka siyang naglakad patungo ng banyo. Tantiyado niya ang bawat hakbang niya. Feeling niya, wasak talaga ang kuweba niya. Although, hindi naman ganoon kasakit kagaya ng noon pero masakit pa rin. Wish niya lang na sana hindi na naman siya lagnatin. Ginawa niya ang kanyang dapat gawin sa ibabaw ng toilet bowl.
Pagkatapos noon, nagpa siya siyang mag-toothbrush na muna at nang pagkaharap niya sa malaking salamin, hindi niya mapigilan ang mapangiwi nang mapansin niyang tadtad ng kiss mark ang buo niyang katawan. Nagmula sa kanyang lieg patungo sa kanyang bundok na nagkulay purple na yata. Hest, Jake, akala ko babading ka pero bakit ganito ka kabrutal? Mahinang bigkas niya. Pambihira talaga ang Jake na iyon. Vampira ba ang taong iyon? Kung makasipsip kasi sa balat niya, wagas eh. Kulang na lang lunukin siya ng buo eh. Nag-toothbrush lang siya at pagkatapos noon, nagpa siya na din siyang naligo. Talagang ginamit niya pa ang malamig na tubig para mahimasmasan siya. Para magising ang diwa niya. Hindi niya alam kung paano siya nakaabot sa ganitong sitwasyon pero hindi naman siya nagsisisi. Lalo na ngayong wala na siyang ibang iisipin kundi ang sarili lang. Tama, sarili niya na lang ang responsibilidad niya. Tuluyan niya nang puputulin ang ugnayan niya sa mga magulang at mga kapatid niya. Hindi naman siya mahalaga sa mga ito at katunayan niya, ipinagpalit siya ng mga ito sa pera na ibinigay ni Jake kaya naman dapat lang talaga na huwag niya nang isama ang mga taong wala namang pagmamahal sa kanya sa bagong journey ng kanyang buhay. Sa loob ng 3 taon, magiging misis siya ni Jake kaya dapat lang na doon niya i-focus ang buo niyang pansin. Kalukuyang dinadama ng kanyang katawan ang malamig na tubig galing sa shower nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Pumasok sa loob ang walang iba kundi si Jake, kaya wala sa sariling napayakap siya sa kanyang sarili. Naku! Hindi niya na kayang sumalang sa panibagong bakbakan, kaya wala sa sariling napayakap siya sa kanyang sarili. Jake, ano ba? Ano ang ginagawa mo? Naliligo pa ako, mataas ang boses na wika niya dito. Nagulat na lang siya nang walang sabi-sabing basta na lang itong naglakad palapit sa kanya. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa habang may ngiting nakaguhit sa labi. Umuwi ako ng unit mo at kumuha ako ng mga damit mo. Sinabi ni Mommy sa akin na dito na lang daw muna tayo titira. Sagot nito sa kanya. Okay. Payag ako at wala namang problema kung saan tayo titira pero pwede bang lumabas ka na muna? Hindi mo ba nakikita? Naliligo pa ako. Seryosong wika niya. Gusto niya nang lumabas ito lalo na at hanggang ngayon, hindi pa rin siya sanay na nakikita nitong hubot-hubad. Saka mahirap na no. Baka kasi atakihin na naman ito ng kalibugan at kung saan na naman mapunta ang lahat-lahat. Hindi pa siya okay at masakit pa talaga. Bugbog na talaga ang katawan niya. Hindi niya na kaya ang isa pang round dahil baka sa hospital na ang bagsak niya kung nagkataon. Okay, sabi mo eh. Enjoy your paliligo, Elena. See you later, wika nito sabay kindat pa sa kanya at mabilis na itong nilabasan, lumabas ng banyo. Kaagad naman siyang nakahinga ng maluwag. Feeling niya tuloy, magkakatrauma na siya dito kay Jake. Mukha kasing adik-adik na pagdating sa sex. Heist, kailangan niya na yatang uminom ng mga food supplement para lumakas ang kanyang katawan. Mamaya, tatanungin niya si Tita Trixie kung anong vitamins ang mairekomenda nito para sa kanya. Sa paglabas ni Jake ng banyo, kaagad niya na ding tinapos ang kanyang paliligo. Pinatuyo niya na din ang kanyang buhok gamit ang hairdryer na nandito lang din sa loob ng banyo. Nandito na din ang iba niya pang mga kailangan. May mga moisturizers na din at kung ano-ano pa kaya naman paglabas ng banyo, wala na siyang ibang gagawin kundi ang magbihis na lang. May malinis na din namang mga bathrobe at mga tuwalya na nakaready kaya feeling niya tuloy, mag-enjoy din talaga siya habang nandito siya sa bahay na ito kasama si Jake. Paglabas niya ng banyo, hindi niya na ulit naabutan si Jake pero maayos na ang kama nila. Mukhang pinalitan ang kobre, kama nila pati din ang punda ng mga unan at kumot. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang kanyang damit kaya naman kaagad niya na din siyang nagbihis. Saktong kakatapos lang niyang magbihis nang pumasok si Jake dito sa loob ng kwarto ng ngiting-ngiti. Oh, ready ka na ba? Let's go. Kain na tayo. Gutom na ako eh. Nakangiting wika niya at walang sabi-sabing hinawakan siya nito sa kamay at sabay na silang naglakad palabas ng kwarto. Diretso sila sa dining area kung saan nagtaka pa siya dahil wala ang mga magulang nitong si Jake. Sila tita at tito pala, nagtatakang tanong niya dito. Nag-travel sila. Bigla ang travel dahil biglang nagyaya sila Tita Francine at Tito Charles. Gusto na naman daw nilang ma-experience ang snow sa Korea. Nakangiting sagot nito sa kanya. Wala sa sariling kaagad naman siyang napatango.
Kakaiba talaga ang mga mayayaman. Nakakapag-travel ora-orada? Grabe basta maraming pera walang imposible. Kaya nga kailangan niya talagang mag-ipon ng maraming pera para magawa niya din ang nais niya. Kailangan niyang kumita ng limpak-limpak na salapi para maipakita niya sa mga magulang niya na kaya niyang mabuhay ng higit sa inaasahan ng kahit sino ng marangya na malayo sa mga ito. Gusto nila mommy na sumama sana tayo kaya lang, alam kong wala ka pang passport kaya naman hindi pwede. Pero pwede naman tayong mamasyal sa mga malls eh. Pwede tayong mag-shopping. Nakangiting muli nitong wika. Kaagad naman siyang umiling. Ayaw kong gumastos, sagot niya naman dito na sinabayan niya pa ng pag-iling. Saka, wala akong pera. Dagdag niya. Wala sa sariiling napatitig siya kay Jake dahil malakas itong tumawa. Pagkatapos noon may dinukot ito sa bulsahito at inilapag sa ibabaw ng mesa. Iniwan mo ito sa kondo. Paano mo magagastos ang laman nito kung hindi mo dadalhin? Saka, hindi ba't binigyan kita ng cash kahapon? Huwag mong sabihin na naubos na iyon, nakangiti nitong tanong sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang mapairap. Hindi pa ubos pero wala talaga akong balak na gumastos. Kailangan kong mag-ipon para sa future ko. Seryosong sagot niya. Kaagad naman itong napataas ng kilay. Ilang minuto din siya nitong pinagmasdan bago tumango-tango. Pupunta tayo mamaya sa bangko. Gusto kong mag-open ka ng sarili mong account under your name para maitransfer ko ang 10 million na pangako ko sa iyo. Seryoso nitong bigkas. Automatiko namang gumuhit ang ngiti sa labi niya. Nagmumukhang pera siya pero bahala na. Ano ang magagawa niya? Bigla siyang nakaramdam ng excitement sa sinabi nito. Ibig sabihin nito, seryoso talaga itong si Jake sa offer nito sa kanya. Talaga? Ibibigay mo na sa akin ang paunang bayad, ngiting-ngiti niyang tanong kay Jake. Nagmumukha tuloy itong anghel sa harapan niya eh. Anghel na may korting pera. Abat mukhang masaya ka ah. Matindi ang pangangailangan te, pabakla nitong tanong sa kanya. Nakangiti namang siyang kaagad na tumango. Siyempre naman no. Ilang taon din akong nagtiis na kumain ng isang beses sa isang araw, at dahil willing kang bigyan ako ng limpak-limpak na salapi mag-inarte pa ba ako? Nakangiting sagot niya. Wala siyang pakialam kung ano ang iisipin nitong si Jake sa kanya. Kailangan nito ng asawa sa loob ng 3 taon plus bonus na kasama sa kama, and kailangan niya ng pera kaya quits lang. Tisipin niya na lang na bayad iyon sa paglaspag nito sa kepyas niya. Abat katakot-takot na sakit ng katawan na kukuha niya sa tuwing natatapos silang mag-sex no. Hindi libre iyon. Dapat may bayad. Kiyahe. Kiyahe. Sige na, kumain ka na dyan para makaalis na tayo. Seryosong wika ni Jake sa kanya. Kaagad naman siyang tumalima. Kumain siya na halos hindi niya nalalasahan ang mga pagkain na inunguya niya dahil excited na siyang makapag-open ng bank account at makita ang 10 milyon na paunang bayad sa kanya nitong si Jake. Heist, simula mamaya, milyonarya na din siya plus may bonus pang credit card galing dito kay Jake na pwede niyang gamitin anytime na gusto niya. Heist, this is life. Sana noon niya pa nakilala itong si Jake eh. Hindi na sana siya naghirap ng sobra mula sa kamay ng mga kadugo niya. Gamit ang pera na galing kay Jake, babangon siya at dudurugin niya ang lahat ng mga taong nang api sa kanya. Chair!